Tsagayin lang natin sa block kasi yung sander ng makina, yung pinakagaspang ng makina, ano yun, binubura natin sa liya yun. So yung may mga alon-alon, ginagamitan natin ng block na liya para pumantay. Kahit natignan sa malayo, yung liya niya, yung pinakakahoy niya, plain na plain, walang alon, walang lubak. So ganyan po ang talagang pagliliya ng lamesa. Kahit sa pinto, dapat ganyan din. Kasi yung makina, hindi naman perfect na tumatakbo yung makina na maayos. So, abangan nyo mga kapintor, mga kabarnesador, yung paggagawa ng lamesa. So, marami ito, 5 to eh. So, hindi ko kasi ma-demo ng maayos. Gawa na tayong wala tayong holder. So, dinedemo ko po yung pagliliya. Nakikita nyo naman yung bagong barnisador natin. Ganyan po ang pagliliya para po lumapat yung kahoy. Pumantay siyang tignan kahit malayo, wala siyang alon makikita o lubog. Ngayon kung medyo malala na talaga yung lubog, dadayain na lang natin. Mamasilyahan natin yung lubog. Yung lubog, katulad nito, lubog. Medyo dadayain na lang natin kung hindi na malaki na masyadong maliliya natin. At malaki na ilalabas ng kahoy. Itong part na to, makita nyo, medyo lubog yan. Ito mga to, yung mga namumuti na yan, malalalim yan. So, ibig sabihin, hindi siya pantay. So, kaya ginagamitan natin ng matigas na kahoy, liya na may block, para makuha po yung pinakapantay na liya. So, ganun po. So, sa susunod na mga lineup, ipapakita ko po sa inyo kung paano namin ginagawa yung lamesa namin. Ito, nasanding sealer na lang to eh. Nasanding sealer ko na to. Namasilyahan ko na ng sealer to. So, pantay na to. Ito, ganun din. Ito rin. Ito rin. Ayan, pantay-pantay na.